Mabuhay yan! Maraming salamat naman po sa Panginoon. Kasama-sama na naman po tayo na may safe po ang lahat. Sa ngayon, magpapahinga po muna ang artista. Hindi po muna tayo pupunta sa gubat. Nakapagod din po yung biyahe. Bumabiyahe po ako, nakikita nyo naman po. Tapos, lumabas po kanina, nagpalamig, nalamigan ng bumbunan ko yan. Nagdagay po muna akong bonnet para ma-warm up. Ito nga po pala, concern po. Kung naka-experience po kayo ng ganito, huwag niyo po ikwento sa ibang tao na alam niya na matatakotin baka hindi makatulog. O, di ba? Ang istorya po na to, ito po, base po sa aking karanasan. May part 2 po ito dahil pag-uwi ko po sa Pilipinas, yung kasama ko po mismo sa lugar na kung saan naranasan po namin ito, interviewin ko rin po saka po yung asawa po niya dahil magkakasama po kami sa trabaho. Sa amin din po, taga Bulacan din po. Di ba? Yun, nagtatrabaho po ako as food shop supervisor sa isang fast food chain sa Pilipinas po. Siguro po, nung magsasarado na po kami, kasi nagsasarado po ang store mga 7:30 in the evening. So, before 7:30, naglilinis-linis na po yung soda. Yung soda po, yung may hawak po sa taga-serve po ng mga pagkain, tapos serve ng soft drinks. Di ba? Tapos ako naman po, as a closing shift na supervisor, ako na siyempre magka-count po ng pera. So, ang pagbibilang po siyempre, tatalikod po kami sa customer. Mostly sarado na po yung tindahan bago po magbilang ng pera. Ito po yung cash register, tapos nagbibilang po, may patungan na rectangle na parang mesa. Yung preparation o basta sa likod po, yung parang mesa mahaba, nakalimutan ko na yung term dun eh. Basta yung kung saan nakapatong ng mga ibang gamit po sa pagsaserve yun, mga tissue, straw. So mga 7:30 po, sabi ko po dun sa soda, may mention ko po yung pangalan niya pag na-interview. Siyempre wala pang consent yan. Nire-respeto ko rin po siyempre. Dati ko po silang nakasama sa trabaho. Isa po, service crew, isa po, soda crew. So sabi ko sa kanya, pakiayos na yung mga straw, yung mga tissue, tapos yung mga unpacked tissue na nasa table, pakitapon mo na. Tapos yung mga basura, patawag na lang natin sa crew sa baba. Kasi nasa second floor po yung food shop. Nasa Bulacan po, hindi ko po sasabihin kung saan lugar. Respect na lang po doon sa aking pinagtatrabuhan dati. So, yun nga po. So, tumalikod din siya. Tapos sa harap po yung Vein Marie, yung displayan po ng mga warm foods. Tumalikod din po siya, gano'n din, nakatalikod kami, pero kasi 7:30 na closing na po. Wala na mga customers. So, nagbibilang po ako ng pera, busy po kami. Pero tinulungan ko rin siya sa paglinis kasi dalawa na lang kaming natira. That time, wala na pong service crew na umakyat, naghihintay ako. Busy po sa baba. Mag-weekend din po kasi kaya sobrang dami customer na busy. So, tinulungan ko po siya mag-ayos, mag-pack po ng mga ibang small cups. Basta tinulungan ko po siya sa paglinis, sa pag-ayos para po mapabilis dahil mag-weekend. Pag weekend po syempre nagmabilang mo eh. So mga madali po ang magbilang ng pera. Tapos, may nagsalita po sa likod namin. Tumalikod po ako. Tapos namarap ako dun sa customer. Tapos nakasuot po siya ng bonnet. Tapos maong po na jacket, di ko po matandaan ko ano yung panloob niya na t-shirt. Tapos maong na pantalon, tapos naka-chinelas. May hawak po siyang supot. Dali. Tapos ang balihibo. Nagligento ko po ito. Gusto lang pong i-share. Para kayo di syempre matakot. Sabi ko, hindi lang ako yung magdurusan. Hindi po. Yun. So sabi niya, napakabait naman po. Sabi niya, boss, pwede bang maka-order ng kanin lang? Sabi ko, sir, sarado na po kami. Pero kung kanin lang po, okay po. So,
Sabi ko 8 pesos po. Yung 8 pesos po na medyo pricey na rin po yun. Siyempre nasa fast food. Sabi ko doon sa soda, pakibigyan mo si sir ng ng kanin. Buti, yung rice cooker po. Kasi yung rice cooker po, pag may natirang kanin, hindi po namin tinatapon yung kanin. Lalagay po namin sa chill o kaya sa freezer para kinabukasan. I-ready po namin sa magko-collect po nung mga recycled food. Opo, meron po kasing nagko-collect po ng mga leftover. So, yun. Dito malikod po yung soda, kumuha sa rice cooker. Tapos narilig na namin parang mayroong mano sa hagdanan. Tapos pagtalikod po namin, wala po yung lalaki. Ilang buton mo. Kung pwede. Ayun po, nakatayo yung baliw ko. Alam nyo yung may tusok-tusok, di ba? Dahil sabi ko sa soda, nasa na. Nagwala. Sabi ko, wag ka mag-ano. Baka naman yung tumakbo kanina sa pababa. Imposible naman kasi. Kasi kung tatakbo siya sa baba, may nakaharang pong mga mesa. So, hindi ganun kabilis. Nakaharang pong mga mesa. Kasi yung stair, may nakaharang mga mesa. So, dapat iikot pa yun. So, marinig namin yung pag-ikot niya, yung yabag ng paa niya sa floor, bago siya makababa sa stair. Kasi narinig namin stair. Huwag matakot-tawag lang ako sa intercom ko. Ikaw naman, tatakotin ka. Siguro, mga na po yun, mag 7:45 o before 8. Nag-intercom po ako sa security sa baba. Sabi ko, boss, may nakita ka bang bumaba dito, naka-jacket na maong, nakamaong, tapos niya dalang supot. Ano po, sabi po nung gwardiya, sir, kanina pa tayo 7:30, wala na po pumasok dito, nakalock na po yung gate. Yung kinilabutan na po kami. Yung pera hindi ko na po nabilang. Tapos sa kitchen po, punta kami sa kitchen. Ang pababa pa sa kitchen, hagdanan ng paikot. Tapos nasa baba po yun. Tatakotin yung mga nasa baba. Hindi na po muna ako makita sa takot po. Ayun, sa takot po. Ayun po, explain ng mga ganong sitwasyon. Siyempre, di ganun po sinasabing maniwala ko yung gawa-gawa mo lang dahil sa content po yan. Kanya-kanya opinion po tayo. Hindi ko po pwedeng baguhin dahil opinion po nyo yan eh. Kinaganto ko lang po dito kung ano po yung nakita ko ay naranasan ko. Ayoko pong exaggerated. Dahil pag uwi ko pong Pilipinas, may part po ito. Kakasapin ko po kapag may time po yung soda. Yun. Kaya ka bukasan pagpapasok ko na po kami. Totoo lang po, hindi na po ako nagpanggabi. Opo. Kung magpapanggabi ko, sigurado may kasama po akong dalawang service crews bago kami mag-closing soda. Tapos yung soda na babae po yun, hindi ko na po siya pinanggabi dahil sobrang pong takot, nagka-phobia po. Opo, nagka-phobia siya. So yun po yung nangyari sa lugar po na. Ayoko na pong mag-research kung bakit ganun. Conclusion, ano ba ang conclusion o feedback o komento ko po doon sa nangyari po na yun. Alam po ninyo, may mga bagay po kasi na kinakatakot po natin, natatakot po tayo kasi pag describe natin, multo yan, naku, ganito yan, masamang elemento yan. Kasi pag mga ganun description natin, di ba, lalo sa mga supernatural beliefs ng mga Pilipino na talagang nakakatakot din pa pag dinescribe. Naniniwala po ako na may mga kasama po tayo dito sa mundo, hindi lang po tayo. Makikita nyo po sila na parang tao lang. Opo, parang tao lang sila. Hindi ko po siya namuhaan kasi may nakabonet po eh. Ayun, sinabi nga pa sa gwardiya, nakabonet. Pag inulit ko, nakabonet no pagbaba namin. Nakabonet siya, nakabonet. Wala sir, kanina pa tayo 7:30, sarado na. Before 7:30, sarado na dito, hindi na tumanggap na customer. Kasi yun po talaga, 7:30 close na po. Kaya, may mga bagay po talaga na siyempre di ko po namukaan dahil busy po. Inisip ko pag uwi weekend, may mga bagay na element, ayun, unexplainable element, yung mga elemento na hindi po natin may explain. Di ba? Siyempre, pag pinag-usapan po natin science, baka sabihin, baka meron ka lang mga iniisip, parang may nakikita kang figure na sa harap nyo. Dalawa kami eh. Hindi lang ako. So pag dating sa mga science, syempre,
mas naniniwala tayo sila sa mga facts. Pero mas naniniwala ako sa kanya, ito is to believe yung nakikita, yung naranasan, na ito hindi ma-explain ng science. Hindi ako against sa science, siyempre mas naniniwala sila sa yung tamang facts. O, diba? Ako naniniwala naman po. Naniniwala ako sa science. Ibig sabihin, mas naniniwala ako pag nakita nyo, naniniwala po. Hindi ko pa sinasabing maniwala kayo sa kinuwento ko. Basta yun po yung naranasan ko, siyempre. Diba? Meron pa pong pangalawa. Alam po niyo, nakakatawa kasi same company po yun. Ang training ground po sa UST. Tapos sa tapat po doon po yung training ground po namin hanggang 3rd floor. Kasi, ito po, naalala ko lang po kasi yung dalawang kaibigan ko po, sa dati pinagtatrabuhan yan, supervisor din po sila. Ang nakakatawa po kasi, nung nagtrabaho po sa isang barko sa Pilipinas, nakita ko po silang dalawa. Libo ng mundo. Napagkwento. Tapos, nagkaroon ako ng subconscious, itong mga araw na to na parang lumitaw siya sa panaginip ko, kaya parang sarap ikwento ito. Siguro pag ginuwento ko po, kasi nagpapalo na daw po silang sa vlogs ko, nagkaka-message po kami, friends na po kami sa Facebook, yun. So ito po yung pangalawa. Bago po akong assign dun sa nangyari, dun sa may bumibili po sa Bulacan. Yun nga, nagtitraining po muna ako. Management training as food shop. Actually, food shop and bake shop po yung tinrain ko both. Kaya kahit saan ako ma-assign, pwede. Bihira lang po yun sa supervisor na management na natanggap na ititrain sa bake shop and food shop kasi smart ako. Kasi nakapasa po ako dun sa exam. Matataas po yung nakuha kong marka dun sa entrance exam. Kaya naging qualified po sa bake shop and food shop. Hindi ko po pinagmamalaki po yun. Tsambahan po siguro para talaga sa akin yun. Yan, nasa kami, 2nd floor, ang training ground po namin, doon po yung lecture. Siyempre, magla-lecture sa amin, mga ibang supervisors, talagang actual. Mag-i-start po kayo from rank and file, from service crew, lahat po experience po ninyo sa fast food po ninyo. Talagang aralin po ninyo lahat, paghihiwa, lahat ng recipe, lahat po. Totoo po, punta kayo sa planta, sa commissary. Totoo po yan. Lahat po nagtatrabaho sa fast food, talagang malaman lahat, pati yung mga lalagyan, ano dapat lalagyan, shelf life, kung paano pag-imbak. Hindi ko na po masyado elaborate. So, nasa 2nd floor po kami ng building po niya, sa tapat ng UST po, University of Santo Tomas, sa tapat po yun. So, masaya naman, okay naman po kami. Ano po kami, taga Tarlac, isa, Batangas, 2, Cavite, isa, Manila, isa, 6 kami. 7, tapos may pa taga Cavite. 7. So ganito po nangyari. Kasi yung elevator dumudug-dug-dug-dug, bisa naminto sira hanggang 3rd floor. Maliit lang naman po yung building. Tapos sa curiosity po namin, syempre tingnan natin itong 3rd floor kung ano itsura. Nakita naman namin maayos naman. Tapos may nakita po kaming nurse na nagdaan. Clinic pala to. So yun. Tapos nagdaan po yung nurse doon. Ito na nun. Hindi po namin nakita mukha. Patagilid sa hallway. Parang ito yung papasok, tapos yung door dito, gumano siya. Tapos okay lang. Siguro mga nasa almost tapos na ng training namin. Yung malapit na kami mag-celebrate. Tapos isang kasama ko biglang nahihilo. Parang nasusuka daw siya. Sabi na, wala namang problema kasi ay laman ng UST, di ba? Tapos yung mga hospital, may mga hospital doon, may clinic. Sabi ng isa, yung taglang. Di sa 3rd floor, punta na, may nurse naman doon. Tapos yung nagle-lecture po sa amin, isa po siyang supervisor sa food shop. Lalaki po, nangiti siya. Kasi doon po siya natutulog. Opo. Taga-province po siya. Pinayagan po siyang matulog doon dahil may extra room naman po. Ang 1st floor po nung tinitrainan po, syempre yung actual bake shop food shop nasa 1st floor. Tatulog po siya 2nd floor kasi maluwag naman po siya. Tapos may extra rooms. Doon daw po siya nag-stay. Nangiti siya. Sabi niya, walang nurse dito. Nagpunta kayong 3rd floor,
Tapos yun, natakot na po. Tapos may yung dalawang kasama ng babae, umiiyak na, natatakot. Tapos yung may sakit ano siya, parang nag-breakdown. Nag-breakdown, umahagulgul na siya. Walang nurse dito. Tapos, wag niyo lang pansin kasi nakikita ko rin yun. Hindi po namin sinabi sa kanya nagpunta kami sa third floor, pero binanggit niya po yun. Yun. Tapos, pagkatapos po nun, kinento niya po sa amin yung lugar na building po na yun sa tapat po ng UST. Dati daw po pala nung unang panahon, ang first floor po, tindahan ng taol. Nakatakot po, di ba? Tapos, yung embalming, ini-embala sa doon po sa second floor, tapos third floor. Doon po yung ilalagay po yung mga patay. Yun. Kaya may elevator po, maluwag ding elevator, service elevator, ganun po pala. Kaya may yung elevator matagal na rin po. Ayun. Pag siyempre in-explain natin na multo, ghost, nasa atin natin kung matatakot ba tayo o hindi. Siyempre tayo mga Pilipino, mahilig po tayo sa mga ganyan kwento. Yung iba, tinatawag nilang kwentong barbero, di ba? Pero pag naranasan po pala ninyo, para silang mga tao. Mga harmless naman po sila. Ibig sabihin, hindi naman nila sasaktan. Ibig sabihin, yun unexpected na mga sitwasyon na ayaw nyo silang makita. Doon nyo po makikita at ma-realize na meron pala talaga. Ayoko pong maniwala po kayo sa mga sinasabi ko. Basta yun po yung naranasan ko. Kasi, sinasabi nga, asan na testigo mo? May camera ka ba? May video ka? May picture ka? Siyempre, hello, yung nangyari na yun, biglaan, paano mabibidyo? Wala pang mga CCTV sa panahon po na yun. Ilan taon ka ba nung kuya? Bata pa po ako. Wala po tapos. Kaya nga napaparealize, hindi ko po sinasabi ito dahil nalalapit na ang Halloween. Gusto ko na pang magkwento na para ng kakaiba. Yeah. Kaya nagkwentuhan tayo na may mga bagay na unexpected nakita natin. Pag na-explain natin, nakakatakot siya, multo na ko niyo, nakakatakot, gross. Parang yung mga gugulating ka, hindi ganun po. Alam niyo po ano po ang mas nakakatakot po ngayon? Yung nagtatrabaho ka araw-araw. Ito po kasi ginagawa tukol po sa trabaho. Na-realize ako na naranasan ko yun, pero mas nakakatakot yung tatrabaho ka sa araw-araw, nasa minimum ka, bayad ka ng tax. Tapos hindi mo alam kung saan ang papunta yung buhay mo, di ba? Sa nangyari nga sa Pilipinas, yan. I-correlate ko po sa nangyari sa Pilipinas na ang dami palang pera ng Pilipinas. Wala pala talagang dapat magutom. Wala pala talagang dapat magsakripisyo. Dapat talaga lahat pala nakapag-aral. Dahil may mga tao talaga na mas dapat katakutan kaysa doon sa mga nakita kong sinasabing multo. Kasi ngayon, sinasabi nga, lahat ng asong lobo nagdadamit ng tupa para kagiliwan. At pag paniwalaan ang kabaitan na puro maskara lang pala, di ba? Ay po mas nakakatakot sa panahon po ngayon na hindi na natin alam kung magtitiwala pa ba tayo sa mga namumuno sa atin. Pero wag naman po natin lahatin. May mga namumuno po talaga na binibigay po na talaga nilang kakayahan po nila. Makilala naman po sa amin sa Bulacan at mahal ko po sila. Yun po. Yun po, siyempre ang Bulacan isa po ngayon nasa kontrobersiya. Lugar po namin. Siyempre, pag nasapang Bulacan, parang iba na yung nagiging imahe po ngayon, di ba? Hindi naman po lahat. Punta po kayo sa amin sa Bulacan. Makita nyo pong katahimikan ng lugar namin, kasimplihan ng lugar. Marami pong lugar sa amin sa Bulacan na hindi naman lahat na mga namumuno ay gano'n ang ginagawa. Marami po sa aming namumuno na
Tapat naman. Kaya di sa lugar din po ninyo, di ba? Huwag na lang po natin pansinin yung lugar o namumuno. Tahanan na lang po natin. Di ba may trending ngayon yung mga ghost project. Nag-umpisa nga daw yan sa takanan. Ikaw, estudyante ngayon o estudyante ka dati, sabi mo sa nanay mo, may project ka pero wala naman. Di ba? Ikaw kuya, nagawa mo rin ba yun? Lahat tayo, nagawa ko po yun. Naintindihan na po yung nanay, pasensya na dati nagsasabi ko ng gano'n. Pero sobrang bumabawi. Siguro nagawa ko sa nanay ko yun. Hindi, may project po kami. Pero hindi naman po yung yung malaking project. Siguro may project namin na may project kami. Mag-share kami. Alam mo, share namin is 50. Gagawin ko mga 60, may tubong 10. Gano'n po, pero nakita ko naman yung buhay po na. Madali po akong makonsensya kapag nakikita ko po ang nanay ko na, naku, hindi na ako yung... Alam po ng nanay ko po. Siguro lahat naman siyempre nagawa yun. Yun po. Kaya, yung kwento ko po kanina, dalang kwento na naranasan ko. Hindi po ako natatakot kasi nakita ko po sila parang tao na hindi pala sila nakakatakot kasi hindi nga naman nasusunod sa bahay mo, sa panaginip mo. Mas nakakatakot pala yung mga buhay na multo. Di ba? Yun po. Yun po mga kabayan. Yun po ang gusto kong kwento ngayon. Di ba? Kaya ang gawin po natin ngayon, magsumikap po tayo, mag-ipon po tayo, mas maging ehemplo po tayo sa ating pong pamilya, sa ating pong magkakapitbahay, komunidad. Kung may maitutulong po tayo sa mga namumuna sa atin, hindi man po sa material na bagay, kahit sa bakuran lang po natin, huwag na lang po tayong magalat kahit saan po pumunta. Di ba? Dahil ang pinagmumula rin po ng pagbaha. Siyempre, una-una dyan yung hindi magandang infrastruktura, ay yung pagtapon din po natin ng basura. Just yun po yung pangalamang problema na bumabara po sa mga daluyan ng tubig. Diba? Paano po maraming salamat po sa inyong oras na hindi lang sa Pinilangang Lakbay. Naway isipin po natin na huwag tayong matakot sa multo. Kung may makikita tayo, mas matakot tayo sa taong buhay na nagiging multo. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi mga araw. Laban lang.